Hello guys! Ito na nga, no? Welcome back to my channel. Kakauwi ko lang galing sa SM Mega Mall dahil na-invite tayo ng Viva Films para sa kanilang premiere night, red carpet, ng isang daang awit para kay Stella, starring Bella Padilla, JC Santos, and Kyle Echari. Okay. Sino ba dyan ang nakapanood ng first part, yung isang daang tula? Me. Kaso, ang problema sa akin, hindi ko na-refresh yung movie. It's because pinanood ko siya nung showing mismo sa sinehan with my ex. Yeah. At yun, ang sabi ko nga sa isip ko, nung pa-start na yung movie kanina, maintindihan ko pa rin ba? Kasi nga, hindi ko na masyadong na-refresh yung first part and parang nare-recall ko lang yung ibang scenes but hindi ko na alam yung dulo. So, just to recap you guys, para at least may refreshment din kayo kung sakaling same din kayo na hindi rin masyadong hindi na masyadong alam yung first part, yung isang daang tula. Yung ending nun was, hindi sila nagkatuluyan. It's because kinonfess ata ni Stella kay Fidel na meron siyang, yun na nga, nabuntis siya and meron siyang Von sa buhay niya. Kaya ganun. It's a college or high school setting. So, nag-aaral pa lang sila nung time na yun. And ito na nga, yung kwento na mapapanood ninyo starting tomorrow, Wednesday, September 10, in cinemas nationwide. Almost 272 cinemas, if I'm not mistaken. And more pa yan. Dahil, ayun na nga, movie review tayo dito, no? Without any spoilers. I enjoyed the film so much dahil, first of all, magagaling talaga yung mga artista. Can I give a clap, big clap talaga kina JC and Bella. Kasi sila talaga yung nagdala ng pelikula. Nagkaroon pa ng mas magandang flavor, parang new flavor sa pagkatao nga ni Clyde, played by Kyle Echari. So silang tatlo, big clap talaga. Pero iba rin talaga itong si Bella Padilla. Alam mo yun, parang sabi nga nila, patron siya ng mga mapanakit na mga pelikula, which I agree more because of her filmography. Talagang mapanakit talaga at tagos sa puso at ramdam na ramdam mo talaga pag siya umaarte. Lalo na pag scene nilang dalawa, JC and Bella. Oh my goodness, clap-clap talaga. Yun yung talagang reaction namin sa baba, kasi sa baba kami, and then the stars and the friends of the celebrities sa taas sila. So, rinig na rinig ko yung mga reaction ng mga fans, yung mga casual fans, yung um, mga media, kasama ko kasi ganun. Talagang, oh my goodness, iba talaga yung feels dito dahil roller coaster rides. Sabi ko, parang halos lahat ng mga pelikula yata nare-review ko rin, it's a roller coaster ride. Why? It's because it's a mix of emotion, no? May masaya, may malungkot, may nakakatawang part din sa mga supporting cast, panoorin niyo yun. And nakakakilig, alam mo yun? Maluluha ka, may iyak ka, masasaktan ka, at meron ding pahapyaw na tawa. So, yun. So, full, talagang ano siya, kompleto recados. Pero syempre, nandito tayo para saktan natin ang sarili natin, which is true. Talagang nasaktan talaga ako sa pelikulang ito. It's because ramdam na ramdam mo yung mga eksena nila. Napaka genuine ng atake ng mga linyahan, yung mga facial expression nila. Syempre, it's a big screen para makikita mo talaga lahat yung mga emotions na pinapakita nila. It was real, you know? Parang real na real talaga yung mga atake ng mga lines batuhan nila. And yun na nga, yung first time na nagkita talaga si Fidel and Stella, oh my goodness, palakpakan, sigawan, hiyawan yung mga tao. Para kami talaga nasa roller coaster. Parang hindi drama romance yung pinapanood namin. Hindi. Parang horror. Kasi nga, iba talaga yung hiyawan. Ano, alam mo, napanood ko na yung mga ibang mga romantic drama sa mga premiere nights and sa mga movies last year. Unhappy for You, yeah, My Love Make Disappear, yung mga ganun. Pero kasi rom-com pala yun. Basta, yung mga ibang romance drama na napanood ko kahit sa streaming lang din, iba yung feeling dito kina Fidel and Stella. I don't know why. May magic talaga sa kanila. Kasi, um, ewan ko, parang totoo talaga. Ang galing kasi talaga nila eh. Dalang-dala kasi talaga ako pag sila na yung umaarte dito. And the thing there was, ano tawag dito?
maganda kasi yung pelikula, yung pagkakalapat din kasi ng mga awit. Yeah, so dun na tayo, dumako na tayo sa awit kasi dun sa movie in general, ang dami ko nang sinabing magaganda eh. Um, sa awit naman, why awit? Kasi nga, halos nilagay doon yung mga, hindi naman like sinabing awit 1, awit 2, awit 3. Parang sinabi lang talaga na 100, just to sum it all up, you know, parang hindi naman siya literal na awit, 100 awit talaga yung pinakita dito sa movie. But, ang dami talaga magagandang kanta na pinlay dito na mas nagpakulay pa sa pelikula. Tapos may masasayang awit, may mga malulungkot na awit, may masasayang awit, nakaka-inlove na song. Alam mo yon parang maganda talaga siyang, I know meron silang nirelease na OST mismo, but I don't know kung ilan yung mga tracks doon. Pero, ang gaganda ng mga kanta, kahit yung mga 2 lines lang yung pinapakita or pinaparinig sa mga eksena doon sa pelikula, ang gaganda talaga, you know? Wow, nakaka-inlove, masakit, nakakaiyak, ganun. Yun din, nagpaganda rin talaga ng pelikulang ito, yung awit. Kasi sa tula, syempre, we all know yung mga tula na ginawa ni Fidel kasi nga nag-stutter siya, meron siyang speaking deficiency, parang gano'n, may problema siya sa pagsasalita. So, dinadaan niya sa tula. Pero ito guys, awit with a twist. So, hindi natin alam. Alam naman natin sa trailer, di ba? Singer si Clyde. Pero ano nga ba ang likod nito? Ayun. So, panoorin niyo yun. Watch out for that one. And, yeah. Best scene. Oh. Siguro yung baka kasi ma-spoil eh. Pero, may scene doon na nandun si Fidel at si Stella. Meron silang confrontation scene sa tent kung saan nag stay si Fidel. Ayun. Panoorin niyo yun. Pag nandun na kayo sa moment na yun, guys, huwag kayong mag-CR. Huwag kayong kumain ng popcorn. Huwag kayong uminom. Huwag kayong mag-cellphone. Basta panoorin nyo lang sa big screen. Yun na yun. Oh my goodness. Iba yung reaction namin. It was a wild reaction that you will experience if you're going to go to the cinemas at with your loved ones, with your family, barkada. And yung mga napapanood yung reaction na, ganun tili-tili. That's what I'm talking about. Yeah, parang iba talaga. I've seen so many films na ganun yung, pero iba talaga yung reaction pag dito. Iba. And cinematic experience as well. Kasi, ramdam na ramdam mo yung mga reaction ng mga tao. Oh my goodness, nakakilig nga. Tapos yung iba din nila makontain yung expression nila. They will, nakakilig talaga yung mga ganun. But may mga tao din na parang kilig, but they don't show it, you know. Kasi ako may mga parts dun na yung iba talaga kilig na kilig. Ako, kilig na kilig lang ako inside. You know, may mga ganung part din. It depends on you din naman, di ba? If you're with loved ones, holding hands kayo. Ganon! Maganda. Ayan. Mapanakit, yes. Definitely, mapanakit talaga tong pelikulang ito. Ayokong sabihin kung bakit. Ayokong sabihin kung ano yung nagpasakit sa character nilang dalawa. At ano ang may tutulong ni Clyde sa love story ni Stella at Fidel. Kung matutulungan ba niya na mapalapit o mapagtagpi ang relasyon nila or bubuwagin niya ito. So parang ganon. I don't want to spoil kasi maganda rin yung character development dito ni Clyde towards the end. May mga highlights silang tatlo, pero yung kay Clyde sa dulo siya. So watch out for that as well. Kasi may part doon na parang ma-highlight talaga kung ano yung nangyari kay Fidel. Ma-highlight doon. Ang linis kasi, ma-highlight doon kung ano yung nangyari kay Stella. At ma-highlight din kung ano ang magiging papel talaga ni Clyde sa buhay ng dalawa. Yes. So, clap, clap, clap. Kudos to the team, ni Nuno and sa Viva. And of course, Derek, Jason Polak sa na hindi kita masyadong nabate or na-congratulate kanina sa premiere night because napakadaming tao and he had a lot of guests kasi that time na kailangan niyang i-entertain. So hindi na kami nakasingit, mga media, hindi na kami nakasingit to interview him and to speak or to tell him na it was a good film and na-enjoy ko talaga siya. Pinasakit nyo na naman kami, Derek. And yeah, what more can I say? Kung na-in-love nyo yung 100 tula, ito guys, it's an emotion that you can't miss. Kasi nga, lalong-lalo sa mga music lover out there just like me, you're gonna enjoy, you're gonna love this.
it's a different kinds of emotion na ilalapat pa nila sa mga awit na mabubuo dito sa 100 awit para kay Stella. So, panoorin na guys. Oh my goodness, 11 minutes na. I'm so sorry. Marami ako nasabi. But, sinabi ko sa inyo no spoilers ito. Just an experience and hopefully ganun din na may experience nyo sa sarili ninyo. So, comment down below sa mga nakapanood na and sa mga gustong manood at kung saan nyo gustong panoorin, comment down below. And yeah, share your experience as well. This has been Jake Madangan TV. Till next time.